Kasi ayon sa standard ng mundo ay yung pagkakaroon ng matikas sa katawan, malakas sa pangatawan, malaking mga muscles, magandang abs, kayang magbuhat ng mga mabibigat, makapangyarihan din at mayaman din. Yan. Walang inuurungang laban. Mapagmura, bastos ang bunganga, nangihiya ng kapwa. Lalaki, dapat maraming babae. Ang konteksto ng ating unang pagbasa, si Haring David ay mamatay na. At ito ang mga last words niya kay Solomon na anak niya. Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Be strong, be a man. Ano nga kaya ang ibig sabihin dito ni David? Magpakatatag ka, magpalaki ng katawan, mag-weights, magpakalalaki ka, maging siga ka, yung walang inuurungang laban, ang babae ka, yun ba? Para tayo makasigurado, i-check muna natin ang buhay ni David. Ano bang pagpapakatatag at pagpapakalalaki ang ginawa ni David? Sapagkat siguradong yun ang gusto niyang ipagawa sa anak niya. Si David ba ay nagpakatatag as in nagpalaki ng muscles? Nagpalaki ng katawan? Hindi. Totoy na totoy nga yung tingin sa kanya. Kasi wala din siyang military training katulad ng mga kapatid niya dahil nasa pastulan siya, ipapastol ng mga tupa. In fact, bago niya kinalaban si Goliath, ang sabi ni Eliab, ang kanyang panganay na kapatid sa kanya, ginagawa mo dito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? At yun ay upang insultuhin siya. Kasi nga, totoy ang itsura. At habang ang mga kapatid niya ay may military training na, siya'y nagpapastol lang ng tupa. Ikalawang tanong, anong uri ng pagpapakalalaki ang ginawa ni David? Ito ba'y uri ng pagpapakalalaki na walang laban na inuurungan? Meron. Ang daming ipinost o challenge na laban sa kanya ang mga kapatid niyang nang bubuli sa kanya. Bata pa lang sila. Ang daming ipinost o ibinigay na challenge si Haring Saul sa kanya na ang ilang beses pinagtangkaan ng buhay niya. Pero ang mga laban na ito ay hindi niya pinansin. Tinalikuran lamang niya. In fact, yung sinabi ko kanina, nang insultihin siya ni Eliab, tumalikod lang siya. Wala siyang sinabi na salita kahit isa. At hindi mo rin naman masasabi na bilang tunay na nagpakalalaki, si David ay babaero. Bagamat nagkasala siya with Bathsheba. Kasi bago at matapos ang kasalanan ito, wala namang kinasangkutang ibang tulad nito si David. Wala. Ito madalas ang saving factor na sinasabi ko kapag may mga ginang na nagko-confide sa akin ng babae do yung asawa nila. Tinatanong ko muna, ganyan ba talaga siya? Babaero ba talaga siya? May mga nangyari na babang katulad nito in the past? Pag sinabing, Father, hindi. Napakabuting tao. Yun ang saving factor. So, ibig sabihin, hindi talaga. Natukso lang at ganun ang nangyari kay David. Hindi siya babaero. Ang sabi sa unang pagbasa, namatay siyang payapa. Mamamatay ka bang payapa? Lalo pat kung may takot ka sa Diyos. Kung alam mo na ang dami mong pagkakasala. Kung alam mo na yung isang mabigat na kasalanan ng ayaw ng Diyos ay inulit-ulit mo pa? I don't think so. And God was all praised for David. Ang sabi sa Bible as regards David, patterned after his own heart. Heart of God. Nagkasala yan. Sasabihin ba ng banal na kasulatan yan kung si David ay hindi kinalulugdan ng Diyos? So anong uri ng pagpapakatatag at pagpapakalalaki ang gustong sabihin ni David ay Solomon? Idugtong natin yung iba pang sinabi. Hindi pa naman kasi tapos Kasi ang sabi ni David, magpakatatag ka, magpakalalaki ka, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas. That's it. Yun ang susi. Yung pagpapakatatag at pagpapakalalaki na sinasabi ni David dito kay Solomon na anak niya ay pagpapakatatag at pagpapakalalaki hindi ayon sa standard ng mundo, kundi ayon sa standard ng Diyos. First, ang pagpapakatatag. Kasi ayon sa standard ng mundo ay yung pagkakaroon ng matikas sa katawan, malakas sa pangatawan, malaking mga muscles, magandang abs, kayang magbuhat ng mga mabibigat, makapangyarihan din at mayaman din. Yan. Pero ang matatag
na lalaki sa kalooban ng Diyos ay yung kakayanin kahit anong unos sa tulong ng Diyos. Isang lalaking malapit sa Diyos, kaya kakayanin kahit anong unos. Kasi kapag ang lalaki, malakas lang ang katawan, makapangyarihan lang at mayaman, pero hindi mabait, hindi malapit sa Diyos, darating ang katapat niyang unos, maghintay ka lang. Yan ang pinakita ni David. Yung ginawa niya na pagpapagbagsak kay Goliath, chicken lang yon. Kung ikukumpara sa iba't ibang mga unos na kanyang naranasan sa kanyang buhay, nandyan yung mula pa pagpakabata, hindi na siya ini-encourage, binubuli siya ng mga kapatid niya. Gaano kasakit yon? Hindi ka na nga ini-encourage ng mga kapatid mo, binubuli ka pa, double whammy yun. Nandun yung unos na ilang beses pinagtangkaan ni Haring Saul ang buhay niya. Hari ang kalaban mo, men. Kahit saan ka magpunta, gusto kang patayin ng hari, anong laban mo? At nandun din yung unos nang magkasala siya with Bathsheba. Hindi kasi niya talaga ginusto yon. Ginusto man niya, natukso lang siya at pinagsisihan niya day and night yon. Yung laban niya kay Goliath, sandali lang, isang batuhan lang yun eh. Pero yung mga unos na tulad nito, araw-araw binabato ang kanyang konsensya, ang kanyang kalooban ng mga unos na yan. Pero ang lahat ng yan ay kanyang napagtagumpayan dahil matatag siya. At ang katatagan niya ay dahil lagi niyang kasama ang Diyos. The Bible has it. Lagi niyang kapiling ang Diyos. In connection with this, ang pagpapakalalaki naman sa standard ng mundo ay yung walang inuurungang laban. Laban! Ang dialogue ng mga taong lalaki sa standard ng mundo, ano gusto mo? Away gulo! Mapagmura, bastos ang bunganga, nangihiya ng kapwa, nanlalait, nangangaya, ng bubuli. Ay! Isang tatak ay babaero. Chickboy ba? Lalaki! Dapat maraming babae. Hindi ganon ang pagpapakalalaki sa standard ng Diyos. Ang pagpapakalalaki sa standard ng Diyos ay matapang din naman. Pero hindi lahat ng laban kanyang kakasahan. Mamimili siya kung anong laban ang kanyang papatulan. Pero hindi ito katulad ni Floyd Mayweather na pinipili kung sino ang kanyang makakalaban. Namimili lang ng madaling kalaban. Kaya nga, ang ganda ng record eh. Hindi siya katulad ni Manny Pacquiao, na noong kasikatan, lalong-lalo na't kasagsagan ni Manny Pacquiao, kahit sino, sige, basta. Kahit sino ka pa, kahit mas malakas ka pa sa akin, papatulang kita. Ganun. Ang taong matapang, namimili ng lalabanan, pero hindi katulad, sabi ko nga, ni Floyd Mayweather, na pinipili yung kakayanin niyang laban. No. Kahit pa si Goliath ang itapat sa isang taong matapang, hindi niya yan uurungan, provided na yung laban niya kay Goliath na yan ay makapagpupuri sa Diyos. Naaayon sa kalooban ng Diyos. Laban na gusto ng Diyos na patulan mo, patulan ko. Kaya't ang tunay na lalaki sa standard ng Diyos ay yung ipinakikipaglaban, hindi ang kanyang ego, hindi ang kanyang gusto, kundi kung ano gusto ng Diyos. Ang tunay na lalaki sa standard ng Diyos ay ang nangangahas, hindi ng kanyang sariling lakas, kundi ang ipinangangahas ay ang lakas ng Diyos. Isipin po ninyo ano na lang yung mga kapatid ni David sa kanya? Anong obra ng mga ito? Paano obra si Saul sa kanya? Si Goliath nga, napatumba niya Sila pa ba? Nasa kanya ang favor ng Diyos. Nasa kanya ang pagpapala ng Diyos. Anointed king na si David. Nung binubuli pa rin siya ng mga kapatid niya at ni Saul. At yung simpatsya ng mga tao, nasa kanya na. Nasa kanya na ang lahat para patulan sila. Pero nagtitimpi siya kasi alam niya, hindi yun ang laban na gusto ng Diyos na patulan niya. Yun ang taong matapang, namimili ng karapat-dapat niyang laban na kasahan. Tinatanong muna niya ang Diyos. Tinatanong muna niya ang kanyang konsensya. Nagtitimpi muna siya. Worth it ba? And as regards tunay na pagpapakalalaki, tama, nagkasala si David with Bathsheba. Pero ito ay something na hindi siya very proud. Hindi niya ipinagyabang ito. Ginusto niya kaagad na kalimutan ito. Araw, gabi at araw. Ipinagluksa, ipinagdalamhati, pinagsisihan niya ito. Kasi hindi talaga siya babaero. Wala talaga siyang maraming babae. At ganun ang tunay na lalaki sa standard ng Diyos. Ang tunay na lalaki sa standard ng Diyos ay yes,
Maraming babae, pero maraming babaeng tatanggihan at hindi papatulan kahit tinutukso pa siya ng harap-harapan upang ang kanyang pinakamamahal na asawa o girlfriend ay hindi masaktan. Ang tunay na lalaki, hindi naglalaro ng Barbie. Ang babae kasi, di ba, pag nagsawa na, itatabi na lang yung Barbie, ipagpapalit sa ibang Barbie. Hindi ganon ang tunay na lalaki. Hindi siya nagtatapon ng babae, hindi naglalaro ng Barbie. At ang gandang lalaki, forma ng tunay na lalaki, ay wala sa kanyang kagwapuhan o forma, kundi kung paano niya itrato ng maganda ang mga babae, lalong-lalo na ang mga babae na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya, na pinili ng Diyos para sa Kanya. At kung magkasala man ang isang tunay na lalaki, makikita mo ang kanyang pag-isisi. Makikita ng Diyos, makikita ng kanyang asawa. Kasi aamin talaga. At makikita mo yung pagbabayad puri na gagawin niya. Kahit pahirapan pa siya ng misis niya sa pagdududa, panggigipit, dahil nga nagkasala siya, yun ay tatanggapin niya dahil alam niya na yung pagdududa at yung panggigipit na nararanasan niya ngayon sa misis niya ay dala namang dahil nasasaktan ito sa pagkakasala na nagawa niya. Kaya uunawain niya ang misis niya hanggang sa ito'y tuluyan ng makapagtiwala sa kanya. Ganun ang tunay na lalaki. At hindi yung nagkasala na, magmamaang-maangang pa, nahuli na, siya pang galit. O kaya, pa-victim effect pa. Ay nako, mga kapatid, I'm sure ayaw nyo ng lalaking mayabang, masagulero, babaero. Pero, yun ba ang ating pinapakita? Ha? Yun ba ang nanunuot sa ating kultura? Ha? Ilan sa atin yung kapag may nakikitang nag-aaway, hindi aawatin, may sisigaw pa, hayaan nyo sila! May magbi-video pa, ganda-ganda! Ilan sa atin yung sa social media, lintik kong mag-rant, nagmumura, tindi ng mga salitang binibitawan, kala mo katatapang. Ilan sa atin yung malina, magmamatigas pa. Yung mga rider na yan, yun yung wala sa linya. Ay, kita mo, kampi-kampihan pa. At ilan din naman sa atin ang papatulan, yung mga kamote riders na yan, na kahit anong sabihin mo, ay kahit tama ka, ikaw pa talaga ang mali sa pananaw ng mga... At ilan sa atin ang nagluluklok. Di man nagluluklok, natutuwa pa sa ating mga iniidolo, artista, politiko. Siga-siga, kung magmura, gano'n na lang. Alam mong babaero, alam mong nagkasala, pero hindi mo pinananagot. Okay lang, mataas pa tingin mo. At ilan sa atin yung natutuwa pa, kahit ang Pangulo ay pinabastos. Hindi ko man naboto ang Pangulo, hindi ko babastusin ang Pangulo. Pangulo yun. The Bible has it, all authorities come from God. Kung ganyan na lang ng ganyan, huwag tayo magtaka kung bakit may mga lalaki na hindi tunay na lalaki ayon sa standard ng Diyos. Kung ang chinicheer natin para sa kanila at kung ang kinukonsinti natin para sa kanila ay pagpapakalalaki ayon sa bulok na standard ng mundo. Tiis-tiis na lang tayo na mayroon tayong magulong bayan, magulong pamayanan, magulong tahanan. Yan naman ang gusto niyo eh. Sana mag-isip-isip tayo. Hindi ko kinakailangan sabihin sa inyo, kahit lalaki ako, na kung magpapakalalaki lamang ang mga lalaki sa standard ng Diyos, maraming marsosolve at maiwasang problema sa mundo. Ilan na yung sa kumpisalan? Ilan na yung mga babae, mga asawa, mga ginang at mga anak na umiiyak dahil sa kalokohan, kayabangan, kawalang katwiran, kasamaan, kawalang delakadesa ng kanilang mga lalaki sa buhay, ng kanilang asawa, ng kanilang ama. Ako, ilan na? Kaya nga nagugulat ako kapag may mga babae na sila ang problema. Kasi karaniwan, noon pa man, 17 years na akong pare. Halos lahat ng problema ang narinig ko. Dahil sa isang mayabang, basagulero, walang modo, babaerong lalaki. Eh sana ituwid natin ito. Let us call their attention. Huwag natin kukonsintihin. At kung kayo namang mga babae, patas naman tayo eh. Patas naman tayo sa mata ng Diyos. Ngayon, kung kayong mga babae ay mag-ahangad dahil sa tingin nyo hindi patas, wag niyong gawin yung ginagawa ng mga lalaki na hindi tunay na pagpapakalalaki. Minsan kasi may nagsabi sa akin, kung kayo nagloloko, kami rin magloloko. Tanga!
Yung naglukong lalaki, hindi tunay na lalaki yon. So kung magluloko ka rin, hindi ka tunay na babae. Hindi ka tunay na tao. Hindi lahat ng laban nilalabanan. Yun ang tunay na pagkapakalalaki. Hindi bastos. Yun ang tunay na pagkapakalalaki. Huwag niyong tularan sa lalaki yung hindi tunay na pagkapakalalaki sa mata ng Diyos. Sapagkat imbis na mataas, ibababa niyo lang yung sarili niyo. Come on, isip-isip tayo. Napakalaki ng dapat nating itama sa kultura nating mga Pilipino. Magpakatatag at magpakalalaki tayong lahat ayon sa standard ng Diyos. At maraming mga problemang maa-avoid at maaayos. Amen.